Anti-Support Social Club. Roll 1, scene 2. Take 1. 3, 2, 1. Action! Let's go. May tono. Agaray ka. Andito na naman tayo sa ating number 1 male Welcome podcast. back. Teka lang. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon buong mundo. Paano buong mundo kung may subtitle gano'n? Depende sa bansa. Andun yung subtitle. Anti-Support Social Club brought to you by Tritone Studios. Yeah, Tritone Studios. Maraming shoutout. salamat. Yeah. Ano pangalan mo, Brad? Nakalimutan May ko na nagpapatanong? pangalan. Ako nga pala si Ato. Sa mga di pa nakakilala, ako nga pala si Ato. Nakikita mo na ako. Sure na bad trip ka na sa akin mga nakaraan. Di mo lang naaalala. Pero ako si Ato. Supremo ako ng mga lehitimong classes na pangit. Kaya kung nilalait mo ako sa utak mo ng pangit ko, Alam niyo na yun. at least alam mo. At never ko. Ato class S. Class S, di ba? Supremo ng mga lehitimong class S na pangit. So isa daw, general ng Soy Army. Kaibigan ng mga feminists at mga bading. Yun. Hindi nakalaban ha. I'm Kaibigan friends pala. of all. Ano sabi ni Diyos? Friends of all, pare. Friend of all. I'm friends No of anyone. enemies, pare. Ako yun eh. Josh on point, mga pare. No enemies, friends of all, pare. Yes. Meron bang sa... Ikaw yung may pinakamagandang pangalan, no? Josh on point. On point. Bakit nga pala Josh on point? Oh, hindi ko pa natanong to Bakit on point? Bakit Josh on point? Kasi una, Brad, nung... una ko talagang sa YouTube journey ko, no, yung men improvement ka. Yun talaga ako, men improvement Bata pa lang ako, bro. pinapanood na kita eh. Kaya nga ako naging ganito eh. Pinapanood kita. Para bata naman pa layo lang ng ako. edad natin, Brad. Tapos sabi ko, since men improvement, gusto ko. And then, nagtuturo din ako paano pumorma nun. Ganun. Kaya sabi ko, Ayun, on hindi point. ko napanood. Yun yung on point, pare. Para on point yung dating mo, on point yung forma mo. So, Josh on point. Yun yung Kasi history ng... Nagpa-poppings dati yan si Josh. Kaya magaling Kasi mo. wala namang konektado Magaling yung ano. pumorma. Dati yung pangalan nung ano ko, yung YouTube channel ko, yung real name ko lang. Pero dahil nung tinahak ko tong men improvement, binago ko ng Josh on point. So, yun yung story nun, pare. Sa mga di nakakalam, si Josh yung pinaka number 1 katunggalin ni DJ Lunyo sa pagsasayaw. Tsaka sa itsura. Layo, Brad. Di ba? Masikat yun. Sobrang sikat nun, Brad. Sobrang sikat nun. Actually, ginawa ko ng video yun dati. Si DJ Lunyo. Eh. O, kapatid natin yun dito sa Triton. Ginawa ko, sabi ko, how to be DJ Lunyo, pare. Kamusta na? Ginawa ko yun dati. Sobrang sumasakay ako, bro. Kamusta na kaya yun? DJ Lun, yung balita. May bago Masarap siyang- pa rin. Guwaping, Bago siyamers. siyang Cory. Alam mo, nakita Ikaw ko. pre, bakit soy? Yan, exclusive oh. Ngayon pa lang soy? yan. Ngayon yan. Sabi ni Boom Bap King, soy kasi tisoy ka daw dati. Di ba? Ni Boom Bap King. Yung soy na yan, actually napagmitingan lang ng mga barkada ko yan eh. Yan, sila Echo, ganyan. Nag-iisip kami kung ano ba magandang itawag sa fan. Isahan lang as a team. As a, dati okay. kaming team, di ba? Marami kami dati. Isang tawag lang sa mga fan. Mm. Panahon pa ni Kong TV yon yung ka-chicken pit Chicken yung pit, tawag niya. chicken pit gang, mga paa. Oo, so dapat ako naiintindihan ko na yung branding that time. Sabi ko ang kapit ng mga fan nila. So ibig sabihin meron something eh. And then pinanonood ko yung mga video ng mga vlogger, isa na nga si Kong TV. Nakita ko na kasi ini-engage niya, tinatawag niya yung fan niya na ganito. May community siyang binubuo. Mga paa. So dapat may tawag ka rin doon. Yeah. Kasi pag wala kang tinawag dun sa fan mo, hindi ka makakabuo ng community. Yeah. Sabog-sabog sila. So, ganito ako, kahombre ako, soy ako, ka-chicken fit ako. So, doon kami nakaisip. Ano yung soy? Ano yung soy? Acronym ba siya? Stands for ano ba siya? Soy, pare siya sa ano eh. Sa isang city dito sa Pilipinas, nakalimutan Pare? ko ano eh. Parang term siya sa pare, ganun. Parang siya, Bisaya siya, ganun. Bisaya hindi, siya. pare, parang Olonga po ba? O ano ba? Parang ganun. Kaila ano, yung kakere-kere, ano ba salita yun? Yung salita nila ano? Waray? Hindi, yung akere-kere, parang Hindi ko alam. kapampangan ba yun? Parang ganun. Yung salita ng best friend mo, Sinong best di ba friend yung ko? nanalo si Mika sa ano? Yung mga pan dyan ni Mika, kere-kere. Kabanatuan. Hindi eh. Nebay siya. Pampanga nga yata. Alam niyo sinong best friend niyo ano? Nagugulo na tuloy ako sa lugar. Basta doon, soy, sa isang city dito sa Pilipinas, isang probinsya, parang soy is pare. Tol. Ganon. Okay. Oo. Doon yung sa lugar ng best friend mo yun eh. Kila atin West Philippine Sea. Ganon. Sa madaling sabi. Si ate girl. Kaya ka nag-come up nung ganun na tawag sa mga magiging
Ikaw bumitawag ka ba, pre? Ang dali. Class S na pangit. Sa mga classes. Ang haba naman. Kasi yung mga ano kasi, haba, yung mga pre. yung ano pre, mga member ko sa community ko, yung mga kasama sa kulto ko, medyo nahihiya sila minsan eh. Pero minsan talaga may Tangin na ba Tato, naman? pangit din ako. Yun. Ayun kasi yung gusto ko mangyari, pre. Tanggapin, no? Oo, na okay lang naman na pangit kay. Pwede naman maging maangas ka na pangit kay. Pwede naman magkaroon ka ng tira na pangit kay. Hindi mo kasi pet peeve ko yun, pre. Pag nakita ko ng kapwa ko pangit na pakyut ng pakyut, uy, ano ba? Ayusin mo. Embrace mo ba? Oo, pakyut ka ng pakyut. Parang ano dyan ah. Yan, nababatrip ako pag nakita ko May ganun. Oo, ang dami, pre. Alam kong pangalan. Doon sila sa master list ko eh. Tapos pakyut ng pakyut. So, hindi nakakaalam may master list yan. Ng mga pangit. Kaya pagka medyo pumuposer-poser ka dyan, Kaya yung ano double check ka na ito. Kaya yung mag-asawa na nag-away, yung Sigbinda yung asawa niya, ang pangit ang asawa niya. Yung babae din naman, nasa master list ko, magkasunuran nga lang sila eh. Kamukha lang sila eh. Yun yung tawag ko, pre, mga class S. Class S. Class S na pangit, mahaba. Kaputukan ni Ato niyan talaga. At up until now naman talaga, sobrang relevant ni Ato. Pero mas prime ni Ato way back Di pa ako nagpa-prime, pre. Hindi pa. 2020. As of bro, now pagka, lang. para sa akin, pagka umabot ka ng million, Hindi. medyo umaabot ka sa prime. Hindi, pre. Para sa'yo. Ang prime, pre, ito para sa akin. Di, wag mo munang ano yun ng... Hindi ko alam. Ano. Hindi ko alam kung mag-agree kayo. Ang prime, Mm. hindi ka na makakalakad ng banayad dyan sa daan. Kaya nga, Dinudumog ka. ang comparison pa lang naman is yung na-achieve mo for now. Hindi pa naman yung talagang sasabihin natin na endgame mo na. Ang pinupunto ko lang naman, yung kaputukan mo talaga ng sobrang fame mo para sa akin is 2022 to 23. Doon ako na-introduce, yun na lang. Doon ako na-introduce. Doon ako pumasok sa Anong eksena. video yun, bro? Tungkol sa kapangitan. Saka sa babae. Oo. Tapos yung naglalagay na siya ng mga memes. Yun, hindi pa uso memes noon. Siya, nagmeron na siya. Yung mga babae dun, bro, yung mga sinibak nagsasalita niya. dun. Ano ba? Sinibakan po siya. Sino yun? Mga babae niya. Yung transition ko before, katrabaho ko siya sa BPO nung nag-BPO ako. Tapos siya, vlogger talaga yun siya, yung babae na yun. Vlogger siya, lifestyle vlog. Sinibak mo na naman ako. Gago, hindi ganun. Hindi ganun yung mga transition niya. Ano talaga siya, pre, lifestyle vlogger, nagta-travel siya. So, ano siya sa camera. Nakailang ka? Gagi, hindi kaibigan ko yun Sa siya. paglagay ng memes dun sa Madami, video. pre. Nasa UAE ako nun eh. Nung nagbalik loob ako sa pagka-content, para lang hindi plain. Kasi kumbaga, isang minuto akong nagsisisigaw dito, maririndi ka sa akin. Tapos biglang magsisingit na gano'n na babae Chicks na malambot soft yung na. boses, Ano ba to? Kaibigan ko yun siya, lifestyle vlogger siya, kaya game siya doon nung, Active pa rin siya hanggang ngayon. sa TikTok, sa Shoutout. Facebook Ano din. pangalan niyo? Huwag nyo na i-shoutout. Ako Huwag na naman, natin ako i-drop name. tingnan mo, kasi biniyak niya. Ang Gagi ano ko to, naman doon, hindi. ako naman, ang basa ko doon sa ginagawa niya to, tangin yung lapit na ito, pinipimpi yung mga babae Pimpin yun eh. Baga, parang pimpin? mas lalo ka makaka-attract ng babaeng magkakagusto sa'yo. Kasi puta, piniplex mo yung mga babae na pwede isipin ng mga ibang babae, chicks to niya to, natira to niya to. So, may validation agad. Sabi, Pero puta, hindi yun magaling to, hindi yun yung ano ko Magaling yung gumain to, hindi yun yung main purpose ko hindi tungkol sa babae yung main purpose ko. Kumbaga, Pero yun ang basa ng iba, kahit ako eh. Kahit karamihan sa mga fan ko nun, puta, pimpin to siya. yung pero yung mga binabasa ko doon na ini-stitch ko na babae. Kinokontak ko yun nung una. Kinokontak ko muna kasi hindi naman para landiin. Naku, bakit mo sinabi yan? Hindi para landiin. Alam nila yan. May mga nag-million followers sa TikTok dyan dahil doon sa tie-up namin na gano'n. Alam nila yan. Na magko-content sila ng ganito, sadya, tapos babasagin ko ng ganito. Name drop mo. Hindi na. Kumbaga, Takot mo chinachat ko sila, pre. Kasi nagpapaalam ako. Na, ito, nagko-content ako sa Facebook. Facebook ako nun. Facebook ako eh. TikTok ka lang eh. Mga ganun pa ako nung una eh. So, doon ka unang sumugal sa karir mo na yun. Yeah, isa't isa talaga. Talagang sugal talaga, pre. Kasi as in, nung nag-90k followers ako nun, nasa UAE na ako nun ha. Ang daming Pinoy na gustong makatagos papuntang UAE. Uwi ako, pinangutang ko yung pamasahe ko. Sugal talaga, isa't isa talaga, pre. Isa't isa talaga. Anyway, usapang sugal. Pag uwi ko na, nag-promote din ako sugal nun eh. Talaga? Ay, nakita ko yan. May mga bumaliktad na tao sa'yo eh. Oo, kasi Kahit Mainit nga yung yung mga ano friend mo ngayon, na influence. Diba? Mainit yung ano ngayon, sugal bro. Kasi Online sugal, parang titira ngayon yung mga online sugal at the same time yung mga nagpo-promote ng online sugal. Bilang ikaw pare, nag-promote ka di ba sabi mo? tagal. Dibil. Simula umuwi ako, 2021 ba ako umuwi. Po-promote ako nun, pre. Pang survive yun. Bakit ka nag-promote nun bro? Mainly pera. Mainly pera. Kasi kumbaga, yung content ko nga, pre, lagi siyang demonetize eh.
Kumbaga sa mga magtotropa pre, sa mga naging tropa ko na content creator din. Ako yung pinakamalit na sinasahod kasi laging limited yung monetization ko. Dilo kasi hate speech yung sinasabi ko eh. Kaya nga pare, ibig sabihin ng devil ka. Kasi tignan mo demon ni Tice. Conspiracy theory, bro. Yung ano. Tapos may 3 goat doon sa Anti-Support Social Club. Demon. Sa online sugal ko kinuha yung pang-survive ko, pre. Sa online sugal. Legit. Pera. Mainly. Kaya talaga. Mainly pera. Tsaka yung sugal kasi, siya yung pera ng mga public figure na hindi na kailangan dumaan sa management. Kasi ito sa mga content creator dyan nagmi-million followers na sa mga... Ayan. Bigyan ko kayo ng idea. Sige. Yung mga brand talaga, na branded talaga, na mainstream, hindi kayo kakausapin nun ng kakausapin kayo ng tara tie up tayo. Hindi. Kasi pag wala kayo sa management, ang tingin nila, barbaro kayo. Hindi kayo sumusunod sa instruction, hindi kayo professional katrabaho. So, ba't kami tie up sa'yo? Pero yung mga shop na magbibigay sa inyo, like for example, X-Deal, bigyan kita ng PC. Yung mga online casino to. Hindi. Ito muna yung sa usapang... Brand deals muna. Brand deals muna. Para. Yung mga content creator, kung wala ka sa management, hindi tie up sa'yo yung brand. Pero hindi, binigyan ako ng PC ng gantong shop eh. Nung shop, di ba? Like for example, binigyan ka ng Acer laptop ng gantong shop. Pero si Acer mismo, kinakausap ka ba? Hindi ka kakausapin nun kung wala ka sa management. Kasi nga, barbaro ka sa tingin namin. Natatakot sila, baka mamesnitch ka pa eh. Hindi, tsaka baka masira yung branding namin sa'yo. Sino ka ba? That under ka ng management. Ngayon, si Sugal, kaya ang daming kumagat doon ng mga influencer, content creator. Si Sugal kasi pre, rekta yun pre. Rekta. Yung may-ari ng Sugalan, ikaw, gigikas ko sa'yo pera. Ito na, wala nang papel-papel. Ito yung pera, Pang! Pag Promote hindi mo ka yung Sugal sumunod, ko. wala ka na next Wala contract. nga rin pre. Wala na. Wala nang, pwede mo, may mga tropa nga ako, di ko na-drop na yun. Putya, tinatakbo nila yun eh. Anong ginagawa nila? Kukunin lang nila yung pera, tapos di nila ipopromote. Kasi wala namang habol yun Anong eh. ginagawang parusa sa kanila? Di Wala. na sila kinukuha ulit. Pero wala namang habol yun. Di ka naman mapapano nung kunyari. Like for example, kasi kadalasan dun hindi Pinoy may-ari nun eh. Karamihan talaga nun Chekwa may-ari nun. Before. Kadalasan Chekwa. Ngayon Pinoy na. May mga. Hindi, Chinoy ba? Chinoy. May ano pa rin, Gusto China. ko laki kita. So Pero kasi ang inaano ng mga tao ngayon, Brad, yung influencer ka, no? Tapos nagpo-promote ka ng sugal na para bang Dibil, sabi mo na. ganun. Para bang Demonyo, nag-influence ka. Kasi ang tingin ng mga tao sa sugal is, Tice. di ba? Tingin ng sugal ng tao sa sugal is parang nakakasira ng buhay, ganyan. So ikaw bilang influencer ka, ang tingin din sa'yo, nag-i-influence ka na masira yung buhay ng tao dahil nga nagpo-promote ka ng mga Inisira mo ganito. yung buhay ng mga Nung Pilipino. ikaw nagpo-promote, kasi ako, mamaya share ko rin yung sa akin, pero gusto ko lang makuha yung perspective mo, bro, na Okay. ano ba sa tingin mo, dahil nga million followers ka sa Facebook dati, di ba? Ano yung side mo kung bakit mo pinromote to? Nasa isip mo ba na baka makapromote ako na masira yung buhay? Mga ganun. Wala akong ganong thinking, pre. Ang nasa isip ko talaga, anong kakainin ko? Kasi pre, hindi ganun talaga, pre. Kailangan mo talaga. Kasi akala nila, yung pagko-content, akala nila parang laro-laro lang, hobby lang. Tangina kasi nung mga artista, nung mga ogag din kasi, hobby lang namin to. Hindi, yung pagko-content, mahirap siya gawin. Tsaka karamihan sa atin nag-quit sa main source of income para mag full-time dito. Totoo naman. Pang-sustain siya, pre. Kaya ako siya pinromote, pang-sustain. Kasi nga, wala naman akong management pa nun. So, walang brand na lalapit sa akin na magbibigyan ng direktang pera. Mga ex-deal. Pero, kailangan pera eh. Pera kailangan natin. Magpakatotoo tayo. Pera kailangan So natin. you mean okay lang masira buhay na ibang tao basta may makain ka? Hindi, para sa akin kasi, ito ang thinking ko kung ba't ako magpapromote ng Sugala. Hindi ko naman kasi tinitignan yung mga kapwa ko Pinoy as tanga. Yeah. Para sa akin, yung community na meron ako, hindi tanga yan. Alam mong, yung pera mo, hard-earned money yan. Minimum. Pinaghirapan mo. Nag-promote ako, ganun kakatanga, isusugal mo dito sa pinopromote ko. Yeah. Ganun ko siya tinignan eh. Yung community na meron ako, yung 2 milyon na yun, ang tingin ko dun hindi sila tanga. May mga loyal fan ka na for example, dahil sa sobrang idol ko si Ato, anong ginagawa ni Ato, susundan ko si Ato. Never kong naisip na may bobong nanonood sa akin. Kasi pang matalino yung content ko eh. Kasi pag hindi matalino yung nakapanood sa akin, ma-offend ka sa sinasabi ko. Kaya ganun, ang tinignan ko pre, yung nanonood talaga sa akin. Hindi ko sila tinitignan yung iba. Kasi in the first place, Doon ako sa nakakaintindi sa yung akin. hindi naman subscriber sa'yo,
hindi naman naka-follow sa'yo. Hindi naman magsusugal yun sa akin lalo. Lalo, hindi ka nga niya papakinggan yung tips mo, yung mga sinasabi mo. What Tapos more kaya gagawin niya pa yung isugal? pinopromote ko. Ngayon, Yun yung dun sa perspective mo. pinopromote ko naman na, nung nagpromote ako ng sugal, na, tinitignan ko kasi na, hindi matatalino tong, may magsugal man dito sa community ko, yung maraming pera lang. Yung kaya Kasi lang nila. ganun tingin ko sa sugal pang mayaman siya. Kasi nga lahat ng ipapasok mo doon, Paano that yung yun yung mga afford mong maliliit? mawala. Na, Na sure ako nag-register meron. pa rin? Sure akong meron na may mga nakalusot. Hindi naman nawawala yun. Sure Paano ako may yun? mga nakalusot Disregard doon na na- natin sila kasi di naman malaki yung pera nila eh. Yeah, para sa akin. Yung mga big fish lang naman ang tinitignan natin. Ganun. Tsaka para Hindi sa akin, ganun, hindi sa ganun na nakatingin lang tayo doon sa mga maraming pera na i-disregard natin yung mga nasa laylayan na nakalusot, na nagsugal talaga, na tumray, na tumesting. Pero ako kasi na-experience ko yung mahirap eh. Nagsusugal din ako nung wala akong pera. Tumitesting din ako. Pero yung mahirap pre, hindi nalululong ang mahirap. Bakit? Hindi nalululong ang mahirap. Anong ipanglululong mo? Wala ka nga. Kunyari, pera mo ngayon 500, nataling 500. Ano ipanglululong mo? Hindi magbebenta ng gamit yan. Mahirap ka ngayon. Ano ibebenta mo? Hindi nalululong ang mahirap. Tsaka mabilis maanong... Kaya nga kadalasan ng mahirap, hirap silang yumaman eh. Kasi takot sila eh. Diba? Like for example, pag yung mga middle na nagnenegosyo, mag-put up ka ng ganitong pera, magkaka-business ka, mahirap. Talagang hold on sila sa pera nila. Matalo man sila one time, wala, trauma na yan, okay na yun. Okay Hindi na ko yun. gets yung part na sabi mong hindi nalululong ang mahirap. Kasi na-experience ko, based sa statistics to pre, nung pinaka-peak na nag-promote ako ng sugal na pumera talaga ako. Pumera lang ako nung first week lang. Puro mga first deposit lang. Wala akong kinita via commission ng mga natalo sila. Wala. Legit pre. Ano to analytics to. Chinek yung analytics ko. Chinek ko. Wala akong kinita based dun sa natalo sila. So meaning, wala kang kinita mga dun- first deposit lang sila. Meaning wala kang, I'll contest that. So meaning wala kang kinita doon sa base ng tinalo ng mga malalaking tao or maliit na tao. So meaning wala ka ng kasalanan sa pagkatalo nila. Meron. Is that what you're trying to say? Hindi. Kumbaga nandun tayo sa nandun tayo sa... Since hindi naman ako kumita dyan sa talo nyo, ba't nyo ako sisisihin? Hindi, nasa Parang ganun. malayo siya. Kumbaga branch na siya eh. Branch topic na siya eh. Nung sugal, nandun lang tayo sa usapang lulong lang muna. 'Di ba? Ako based sa analytics nung ako nag-promote dahil nga matatalino yung community ko, walang natalo. Ako, darating sa point na magpo-promote din ako ng sugal. When the numbers is right, paprangkahin ko na kayo. Ha? Kasi marami akong gustong biling bagay. Sobrang materialistic ako. Hindi ako magpapakipokrito. Kapag ka yung numbers tama, agree ako dyan. Kaya ngayon wala pa kasi mali pa para sa akin yung numbers na binibigay nyo. Tapos, paprangkahin ko kayong lahat. Malulong sa malulong yung mga taong bobo. Wala akong pakialam. Ang mga bobo mahihinang tao, lalamunin talaga kayo. Kung hindi ko man kayo malamon sa sugal na ipopromote ko in the future, lalamunin din kayo ng ibang tao. Kasi nga mahina kayo eh. Wala kang disiplina eh. Kahit naman hindi kahit naman hindi sugal ang pag-uusapan natin. Oo, lalamunin pa rin sila. Lahat ng bobong tao na mag-handle ng kahit anong bagay, nagfi-fail eh. Malulong ka Correct. sa bisyo. Malulong ka sa Like for bisyo. example, hindi sugal. Basta usapang lulong. Malulong ka sa bisyo. Ang dami ngayon. Wala daw silang pera. Pero nagbe-vape. Putang ina mo may pera ka. Lulong ka lang dyan sa vape. Magkano kasi yan hindi mo napapansin? 450 to 500 dyan. Tas thrice ka bumili niyan. Kaya akala mo wala kang pera. Fucked up lang yung finances mo kasi nga lulong ka dyan sa maling bagay na yan. Hindi lang sa sugal, pati sa bisyo. Ultimo sa babae. May makakilala din ako na gano'n na lulong sa kipay. Tangina nag-aabil, pa 1.5. Ubus pera nila. Wala kang maayos na damit eh. Once malulong ka sa isang kahit ano pa yan, basta mali, error. Parehas pa rin error. Error pa And rin. for me, ako mag-stick pa rin ako doon. Kapag nag-promote na ako, wala akong pakialam, mabobo kayo, makain kayo, malamong kayo, mahina kayo. Kung mahina yung utak nyo, hindi ko kasalanan yan. Kung magsusugal kayo, mauubos pera ninyo, kasalanan nyo yan kasi mga mahihina kayo. Kaya nga, At kung hindi man kayo malamon ng aking promote, lalamunin din kayo ng ibang influencer kasi nga weak kayo. At wala kayong karapatang sisihin ako. Sisihin nyo sarili nyo dahil mahina utak ninyo. Nilamon kayo ng sugal, naubos pera ninyo, that's not the point, di ba? Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan nyo yan, di ba? kaya nga Kung mababalik. demonyo yeah. sa inyo yung pagpo-promote ng sugal, wag na kayong magpasugal talaga sa bansang to. Yeah, totoo. Ganun lang. At ipasaran ninyo yung mga malalaking pasugalan dyan na kumikita na malalaki, di nyo kaya. Diba? So, that's the point. Ganun Yeah, talaga. mababalik pa rin tayo dun sa... May legal eh. May legal na sugal eh. Yeah, So anong pinagkaiba nun? Di ba, Brad? Tsaka ayaw mo sa sugal, pero pag binigyan kita ng unit dun sa sikat na dyan sa Pasay, tatanggapin mo eh.
Correct. Yung mga nagagalit na yan na huwag kayong mag-promote ng sugal, bla bla bla, hindi lang kayo na-opera ng tamang numero. Totoo. Lahat kayo nabibili kayo, hindi lang ayon yung numerong hindi lang ayon yung numerong pinambibili sa inyo for now, kaya hindi kayo uma-agree. But when the price is right, pagdating ng panahon, oo din kayo. Nahihipokritahan nga ako dyan sa mga kumukontra ngayon dyan eh. Actually, Ikaw, ito, yung isang lalaki nakita ko sa TikTok. Apat sila, pre. Apat sila na Mr. Righteous. Doon lang muna sa isa na mukhang tomboy, na mababa yung testosterone. Sabi niya, ba't kayo nagpo-promote ng sugal, bla bla bla, nabibili pala kayo eh. Kinangina, nabibili ka rin naman ng politiko eh, di ba? Totoo lang, di ba? Hindi mo naman ipopromote na walang bayad yun eh. But that's alright. Walang kaso yun doon. Buhay mo yan. But then again, napaka-hipokrito lang na pares lang tayo, nabibili lahat ng tao when the price is right. Tsaka ito pa, yung apat dyan sa internet na maingay na Mr. Righteous tungkol dyan sa online sugal na yan. Unang-una, totoo yun na hindi sila na-offera ng tama. Ini-screenshot nila yung offer sa kanila na milyon, tinanggihan nila. Ako, nabilang 2 years akong nandun sa ganong field. Hindi ganyan kumontak ang magbabayad ng milyon. So, ibig mo sabihin... Pinangka-cloud chase lang nila. Chase lang. Yung message sa kanila, yung chat sa kanila nung ahente ng kakilala lang, nung bodyguard, nung malayo. Ako 2 years akong nasa online ganyan. Hindi ganyan mag-reach out ang magbabayad ng daan-daan libo at milyon. Baka sila lang din nag-send sa sarili nila nun. Pwede. Pinangka-cloud chase Kasi nila, pre. based nga sa kanya na nandun siya sa field na to, Ako hindi na. daw ganun eh. Yeah, ako na magsasabi Hindi daw sa ganun. inyo, sorry to say, kasi feed na feed yung ano nila, yung pagkatao Yung nila, ego nila. Mr. Righteous ako, tinanggihan ko yan. Yung nagchat-chat sa inyo, tsaka email, hindi ganyan mag-reach out yung may-ari ng pasugalan na magbabayad ng daan-daan libo or milyon-milyon. So, para Sorry. lang- Sorry. So, tigil yung Mr. Righteous nyo na yan. Isa pa, dagdag ko pa. Yung apat na yan, na Mr. Righteous na sinasabi nilang, hindi sila nagpo-promote. Hindi nga kayo nagkakapera directly tungkol dun sa online sugal. Pero yung idea naman ng online sugal, ayaw nyong tantanan. Halos araw-araw nyo sinasabing, hindi ako nagpo-promote ng sugal, hindi ako nagpo-promote ng sugal. Yung mga nagko-content na yan, na nagpo-promote ng sugal, kingina nyo. Pinangka-cloud chase mo, yung ini-engagement farming mo rin eh. Hindi ka man direkta na tumanggap ng pera mula dun sa may-ari. Puta, andito ka naman. Kung hindi mo babanggitin na hindi ka nagpo-promote ng sugal, di ka naman magmi-million views. Tsaka bukang bibig mo rin, parang pinopromote mo rin. Kaya nga eh. Boycott, yun ang ano. Like for example, kahit hindi online sugal, boycott ang solusyon. Mas tanga ka nga dahil wala ka namang na-receive na pera, bukang bibig mo yung sugal. Kaya nga Parang pinromote mo ng libre. Kaya nga eh. Yung mga, ito pa problema ko dyan sa Stupid. mga virtue signaler na yan eh. Virtue signal ang ginagawa nila eh. Kumbaga, they show, no, they tell the world na hindi ako nagaganito, hindi ako nagaganyan. Pero again, kaya hindi sila nagpo-promote ng ganyan, wala ngang tamang numbers. Yeah. Diba? So, ang isa pang problema ko sa mga to, hindi nila, imbis na turuan, again, sige, yan ang gusto mo, no? Wag mag-promote ng sugal. Pero dapat turuan mo rin yung mga tao kung paano kontrolin yung sarili nila. Ang tinuturo nila, atakihin yung nagpo-promote. Kaya nga eh. Ba't Diba? hindi mo turuan na maging malupit yung utak ng mga nanonood sa'yo para hindi mag-engage sa ganun? Correct. Oo, diba? Kaya nga dun papasok yung punto ko na na kung mahina utak mo, di ko kasalanan yan. Yes, sir. Kasi kung di ko gagawin to, may iba rin gagawa. Yes, sir. Kakainin ka pa rin nila. Kaya nga eh. Actually, ito, share ko lang. Bobo sa bobo, lalamunin pa rin kayong lahat. Kasi Share ko lang. bano kayo eh. Share ko lang mabilis. Nagkaroon kami ng tropahan yan, ng community ng 2021-2022. Nagpo-promote kami yan. Hindi na natin ida-drop name. Kasi Drop name mo? Hindi, gagi. Mga Ayan, tropa, sige. nag-quit na sila eh. Nag-quit na sila. Nagkaroon na kami ng tropahan dyan ng mga nagpo-promote kami. Na tinigil din namin. Kasi nga, baka nakaka-influence tayo. Tinigil namin. Tangina, wala nangyari, pre. Wala rin nangyari. Andyan pa rin, nag-i-exist pa rin. So parang isang malaking katangahan na andyan na yung pera, hindi mo tatanggapin. Again, hindi, bakit si tinanggihan niya? Wala siyang tinatanggihan. Ang in-screenshot niya, yung message ng ahente ng affiliate lang ng kung sino dun. Ako para sa akin ito, china-challenge ko yung mga Mr. Righteous dyan. Let's go. Na tinanggihan daw nila. Let's go. I-transact nyo muna. Kunin nyo yung milyon, ayaw nyo talaga, balik nyo. Transact nyo Yun ang muna. pinakamaganda. Sasampalin kayo niya ng katotohanan na, puta, yung kausap mo pala, ahente lang. Yun ang- Transact nyo muna, kunin nyo yung milyon,
Tas balik nyo. Hindi, ayoko talaga. Ipakita nyo lang munang pumasok yung milyon. Titignan lang natin talaga kasi titignan lang. tinatanggihan nyo eh. Kesa tinanggihan nyo eh. Ako natatawa ako dun eh. In-screenshot ni ganito, hindi natin dadrop na eh. May mga blue badge eh. Babae, lalaki. Okay. Marami. In-screenshot nila, tinanggihan daw nila. Puta, nakita ko. Hindi ganyan mag-reach out. Tsaka never mag-i-email, mag-chat yun. Kasi yung mga malalaking tao na yan, ano yan, yung mga if you know person yan eh. Kumbaga, dadaan yan sa mga connect hanggang sa makarating sa'yo. Gusto ka daw ma-meet ni ganito. Gusto ka daw makausap ni ganito. Hindi nag-chat, nag-i-email yun. Tsaka ito, tignan mo to. Tignan mo tong kabalbalan na pinagagawa na isa sa mga righteous na yan. Tatay ka, di ba? Haligi ka ng tahanan, di ba? Yung pera na yun na pwedeng makatulong sa anak mo, pwede kong pagpagawa ng bahay, pwede magpaaral sa anak mo, tinanggihan mo, di ba? Dahil dun sa ayaw mo mag-promote ng sugal. Kumbaga, gustong-gusto mong magmukhang mabait, no? Pero hindi mo naman natulungan yung pamilya mo. Pero ikaw, dahil selfish ka, para sa akin selfish yan eh. Diba? Dahil Hindi daw selfish yun kasi bro, para sa akin, yung mga narcissist ka para sa akin eh. Na kumbaga gusto mong magmukhang mabait, pero dahil mas gusto mo mukhang mabait kaysa matulungan yung mga anak mo. Tapos ngayon, ang gagawin mo sa internet, sasayaw-sayaw ka ng Sailor Moon. Mamalimos ka. Ibis na tanggapin mo lang ibis na gawin mo na lang yung tanggapin mo na lang yung pera, 'di ba? Nakatulong ka pa sa pamilya mo. Diba? So, para sa akin selfish ka eh. No? Nakapagpa-veneers ka pa. Diba? Selfish ka para sa akin. Pero again, ano ba yung idea nyo talaga pare, no? Kasi narinig natin yung side mo kung bakit ka nag-promote. Ano ba yung idea ninyo ng sugal talaga? Kumbaga, ano ba talaga siya? Mali yung sugal. Mali yung sugal. Kumbaga, yung sugal yung gambling. Maling-mali yung sugal. Pero pag yung literal mo sugal, yung take risk, yun. Kasi, pero yung online sugal. Konektado siya, no bro? Pag sinabi mo mali yung sugal, gambling, magiging konektado pa rin sa take risk yun. Kasi walang assurance nga naman. Sugal naman lahat eh. Sugal lahat. Ngayon, para sa akin hindi mali yung sugal. Kasi since ancient of time, nandyan na yan. Yun nga yun din. At wala namang lumubog na empire dahil nagsugal lahat. Wala namang ganun, pre. Ang daming Kasi ayaw doon nila. Bigyan mo ng bigyan mo ng unit sa Okada yan, tatanggapin eh. Sa Soler, tatanggapin eh. Tapos ayaw mo na sa sugal. Para sa akin, walang mali dyan. As long as, ang sugal kasi is for fun, for entertainment. Entertainment siya. Ngayon, nagiging mali kasi yan kapag bobo ka. Kapag maliit yung utak mo, tatanga-tanga ka. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, kung bobo ka, lalamunin ka talaga namin. Lalamunin ka ng mundong to. Kahit hindi sugal. Kahit hindi sugal, tama ka. Kaya kung hindi ka kakainin ng promote niya to, promote ko in the future, pag tama yung offer nila, naging okay, nagkasundo, lalamunin ka rin ng ibang tao. Kahit hindi sugal, tama. Babae, pinasok na ito kanina, pwedeng babae, pwedeng bisyo mo sa... vices, inom, alak, gimmick. Kakainin ka rin no kasi bobo ka eh. Yeah. Bobo ka, huwag niyo sisihin yung sugal kasi sugal lang ang hot ngayon. Kung pag bobo ka, bobo ka. Kapag ka pray ka. Yeah. May predator na kakain sa'yo, sa pera mo. Kasi nga, tatanga-tanga ka. Ito na lang, isa pa, no? Kung ang tingin nila sa sugal, itong mga tumitira sa mga nagpo-promote na to na naghahanap buhay. Masama pala yung sugal. Wait, tanggalin mo na rin yung alak, Yossi. Sama din naman yun eh. Kumbaga magpapaka-righteous tayo dito na wala talaga tayong bahid. Kung sino talaga yung walang bahid siyang unang pupukol. Tanggal lahat. Tanggalin nyo lang. Tanggal lahat. Masama din Yossi. Ba't may nagpo-promote ng Yossi, di ba? O may nag-Yossi sa kalsada, tanggalin mo sa buhanga niya. Ayaw niya Sampalin mo, para kasi Tyrone. Totoo. Masama yan eh. Ba't hindi ka lumabas ng bahay mo, sawayin mo lahat ng ninigarilyo? Masama yan eh. Nagagalit siya kasi nakakasira daw ng buhay yung pagsusugal. Tapos Yossi alak din naman. Siya nagbe-vape, putang ina mo. May side ka ba? Tsaka ito ba, tingnan mo. Nakakasira din ng buhay yan eh. Usapang siraan ng buhay. Yung diba? Usapang siraan ng buhay. So, ang tingin nila sa sugal, okay, siraan ng buhay. Okay, so titirahin nila, nakakasira daw ng buhay yung sugal. Okay. So, okay, sige. Lagay natin yun, nakakasira ng buhay yung sugal. Pero bakit hindi nyo tinitira yung pagpopromote ng LGBT? Puta, ang dami nagkaroon ng HIV dyan. Sira ang buhay dyan. Exactly. Di ba? Hindi nila tinira yun yung mga sinabi mo mga righteous man na apat. Hindi nila tinira. Never tinira yun. Oo nga, yung pagtaas ng cases, hindi niya tinira. Sira buhay nung mga nag-positive na yun. Kasi kung doon tayo magbabase sa siraan ng buhay. Nakakasira ng buhay. Huwag kayo mag-promote ng sugal. Ayoko ng sugal because nakakasira pati ng buhay. Pati Yossi wag din, pati alak wag din, pati kabaklaan wag din. Bakit? Poproduce ng sakit eh. Doon lang sila hindi sila kumikita eh. Kumbaga parang... Correct. Kawawa. And also yung alak pare, hindi ba nakakasira ng buhay yan? Diba? Ang daming tatay na lasinggero out of control, pati nanay.
nasisira yung family hall nila. Yung pera na lang na ipangkakain, pang bibigas, puta, pinambibili ng Red Doors, ng Gin Bulag. Totoo, sa street marami yan. Nagagalit sa mga influencer dyan na nagpo-promote ng sugal tapos ang itim ng labi niya kakadispo. Tangina May yan. sayad ka ba? Gunggong nga yun. Kung sino ngang walang bahid siyang unang pumukol. Lahat tayo may kahayupan, lahat tayo may kasalanan. Totoo yan, totoo yan. Diba? Ngayon kung magtatanggal ka ng isa, tanggalin lahat. Oo, masama naman kasi yung usaping masama lang talaga. Ngayon, sa mga nanonood dyan sa amin, hindi porket ganito ang prinsipyo namin, ibig sabihin, tangkilikin nyo na yung masama. O dire-defend namin yung isang bagay. Matalino audience natin, pre. Ang pinapoint out ko is yung principle ng salitang masama pala yan eh. Masama pala yan. Kung ganun at pilosopuhan ng usapan, bakit yung alak? Ang dami sinirang pamilya niya na. Oh, ang daming hindi nakaahon dahil sa alak tol ah. Dahil sa pagiging lasinggero ng bobo at hindi nag-iisip ng tama. Ang pulot dulo dito, hindi naman sugpuin yung alak at sugal kung ano yung tama at mali. Ang sugpuin dito yung kabobohan ng Yes, mga tao. totoo. Kasi like for example, sa pag-inom ng alak, masama yung alak, 'di ba? Maraming na-fucked up na pamilya dahil sa alak. Pag sinobrahan Pero mo. may mga nabuong pagkakaibigan, mas na-strengthen yung bond dahil sa alak, kahit masama yun. Pero nagkakaroon siya ng magandang effect as long as hindi bobo yung mga nag-i-execute. Yun. Like for example, sa sugal, kaya nga nag-ooperate yung mga yan sa Pasay, yung mga magagandang hotels na yan. Ayun pa di ba? Kasi nga, pre, May trabaho. mayaman yung nagsusugal. Ba't di tinitira yung mga hotel? Mag-rally kayo dun. Ba't di kayo mag-rally dun? Di ba? Oo. Directly yun, nandun na yun Yeah. Di ba? Ba't di kayo maglari sa Okada? Ano, mag-staycation sila doon? Dito But- kami sa sugalan yan, gago. Ba't ang tinitira ninyo yung mga naghahanap buhay, hindi yung mga malalaking company? Again, this is the same people, no? Na galit sa rich, di ba? Eat the rich. Pero ang tinitira ninyo, yung yung ano lang, yung gusto lang maghanap buhay. Talangkaan lang din eh. Pero yung yung big deal na yun, nandun na galing, sa hotel na mismo, nandun na, pinagtutulugan nyo pa, hindi nyo tinitira. Yung apat, paulit-ulit natatawa na lang ko eh. Paulit-ulit, di baling saktuhan lang yung pera, at least hindi nakakasira ng buhay. Tapos ang lakas magyosi. Ako, magiging against lang ako sa gambling at promoting gambling, ha? If yung may-ari ng gambling hindi Pilipino, tapos yung perang pinagdadalan niya hindi sa Pilipinas. Sa correct, overseas. outside Philippines. Pero as long as na yung sugal natin dito at yung malaking sugal department natin, kagaya ng mga malalaking company na yan, di ko na babanggitin, yung mga binanggit mo mga staycation, is umiikot sa Pilipinas yung tax, nagre-revenue yung Philippines. Maraming kumikita. Okay lang. Tapos dinadayo tayo ng Kapag-produce foreign. ng maraming trabaho. Trabaho. Tapos pumapaldo yung mga pokpok, di ba? Kasi syempre, kasama na yan dyan. Yeah. So, Ekonomiya. yes, teknolohiya. Tapos, dumadayo yung mga foreign dahil dyan sa mga ganyang gambling. Kumikita yung Philippines, umaangat yung Philippines, okay lang. Diba? Okay lang. Basta tayo nag-gross. Ayoko lang is ibang bansa na yung kumikita, ibang lahi yung kumikita. Yung pera, nilalabas nila sa Philippines. Ayoko yan. Tsaka para sa akin kung dun sa apat na Mr. Righteous sa internet ngayon na bukang bibig nila na okay naman pala, hindi sila nagpo-promote ng sugal. Kung against talaga kayo dun sa idea ng online sugal, i-drop name nyo. Awayin mo si Papa P. Oo, i-drop name nyo. si Pati Papa P mga yan. artista, ba't content creator Kaya lang? nga, Isa pa ba't yan. yung artista? Meron kang binanggit doon na isa, no, na Mr. Righteous dyan na pag lalaki ang nagpo-promote, puta na, tira siya. Oo. Pero nung celebrity na babae na sikat. Tsaka na bading. Tahimik. Totoo. Tahimik. So kasi again, kakapost niya lang ng naki-pride run siya eh. Naka-pride run siya again, eh. ibig Yan, sabihin bading. nun, hindi talaga sila galit. Against dun sa idea. Hindi sila against sa sugal talaga. Kumbaga, Haters lang natin haters sila. lang. Baka Dahil ikaw ang kumikita, Aray. ayaw ko sa'yo, ikaw ang kumikita. Dapat ako rin pero di ako inoferan. Dahil ikaw yun, ikaw lang titirahin ko. Inoperan nga daw sila, may screenshot sila nung chat nung ahente ng pinsanan lang nung isang affiliate nung Hindi na post. una nakita mo yan. Sabi mo, ang cute. Parang gano'n. Ang cute. Natatawa ako, pre. Gusto kong mag-comment pero hindi kailangan kong i-video to. Hindi ko pa na-video yun. Ngayon ko na-video. Na sa mga Mr. Righteous dyan na nag-screenshot ng offer sa kanila na million, tinanggihan nila. Hindi ganyan mag-reach out ang magbabayad ng daan-daang Ayan, based libo. on experience niya. So, Hindi. Tatapikin dapat ka nun. diretsoy mo na. So, fake yun. Oo, fake yun. Mukha kayong Virtue tanga. signal lang yun. Virtue signal virtue lang. signaling. Kasi yung mga magbabayad ng daan-daan libo, wala sila sa cellphone mo. Magugulat ka sa personal, tatapikin ka. Gusto ka daw mamit ni ganito. Gusto ka daw mamit ni ganyan. Pero tangin ang creepy din, no? Kasi for Yes. example, Ano, bro, sige,
alisin man nila yung, kaya walang nabububuhan talaga ako. Sige, wag kayo mag-promote, di ba? Wag kayo mag-promote. Sige, tirahin nyo, wag kayo mag-promote. Di ba? Wala nang influencer na magpo-promote. Pero nakatayo pa rin yung mga sugalan. Ginawa na namin, pre. Actually, ginawa na namin. At yung mga mahihirap na sinasabi yung nalululong sa sugal, pag hindi na nag-promote yung mga influencer, yung mga artista, may wedding na umiikot sa paligid, pre. Totoo. May ending. Huwag tayo magbulag-bulagan. Hanggang ngayon, pare, umiikot yan. STL, ending, EC2, marami pa. Kaya nga, Ultimo basketball, nagubusan sila ng pera sa pustahan. kaya nga hindi pwedeng yung online gambling lang. Kung ayaw nyo nung sugal, as in sugal, alisin lahat. Tsaka yung nasabi mo na, yan, tumigil na lahat. Kasi nagkaroon nga kami ng pagkakasundo na kami yung parang mga pinakamalalakas nun way back 2023, 2022. Tigil natin. Tinigil namin, pero walang nangyari. Walang nangyari. As in, andyan pa rin, nag-e-exist. May mga na pasara, pero bumalik, iniba lang ng isang letter Ito yung pa nga, pangalan. bro. Merong sangay ng gobyerno na legal lang. Pagkorona Di ba, Brad? Bakit na? Bali! Doon ako bakit? Di ba, bakit yung mga kumikita yung tinitira niyo? Kung talagang gusto ninyong ma-abolish talaga as in yung sugal. Yeah. Ayan meron tayong sangay ng gobyerno. Kasi tol, kung ba, crazy, kaya that's why nabanggit ko kanina na okay ako dyan, basta nga yung revenue nasa Pilipinas. Kasi nga, ang dami ring nagagawa niyan. Nakakapagpatayo ng schools yan, hospitals, nakakabili ng mga equipment sa hospital. Alam mo. Oo, nakakabuild ng mga ganito, ganyan. Mabibilang ka lambo nun. Community talaga. Babalik yon yung revenue ng sugal. Kasi may mga foreign na nababaliw sa sugal. Dumadayo pa ng Pilipinas, pre, para lang magsugal. Kagaya sa Korea, bawal ang gambling para sa mga hindi nakakaalam. Ban ang gambling sa Korea. Okay. So, as in, total ban. Walang casino na hotel. Wala. Super duper underground. At kapag nahuli ka, kulong ka. Yeah. Ang taon talaga. Bubunuin mo, pre. Mabubulok ka. Pero tamo, yun na mismo yung bansa na mahigpit talaga. As in kulong, hindi pa rin maawat no? What more pa dito na ang gulo nitong bansa na to? Actually, sobrang duper underground to the point na ayaw rin nilang gawin. Kasi sobrang risky at the same time, paborito mong word dati, low gains, di ba? High risk. Ang High pangit. risk, no Low reward. reward. Ang pangit. So, ano nangyayari ngayon? Koreans, they tend to fly here in the Philippines. Lumilipad sila dito kaya para pala. dito sila mag-enjoy. Kaya nga sa Squid Game, sa isang part doon, kung napanood niyo yung malaki katawan sa Squid Game 1, nasabi niya, pag ako nanalo dito, pupunta akong Philippines. Sabi niya, nasa kotse siya, di ba? Takong Philippines para magsugal ako, magbababae ako, magsusugal ako, doon tasawa. Yeah. Sabik sila sa sugal kasi wala sa country nila. Ngayon, yun ang gusto kong mangyari, dadayuin tayo ng ibang bansa para pumera yung Philippines, makapagpagawa tayo ng ibang structures, pati eskwelahan, bla bla bla. Pero ganun talaga, masakit man pakinggan, ang bobo lalamunin ng matalino. Ang prey, mahihina, kakainin ng malakas. Totoo. Ganun talaga umiikot ang mundo since ancient of time. Kaya kung bobo ka, malululong ka sa sugal, wag mo kami sisihin sa walang kadisiplina mo sa katawan mo at utak mo. Kahinaan mo yan. So, ang pinaka lesson dito is pare, Huwag kang tanga, ganun. Individual ka na nanonood. Huwag kang bano. Oh, Yun na yun. yun. Kung individual ka na nanonood dito, mas practicein mo na kontrolin yung sarili mo. Kasi kahit anong gimmick ang dumating sa buhay mo, kaya mong tigilan ka agad Mapasugal man yan, bisyo, babae, kaya mong pigilan lahat. It all boils down sa pagkontrol mo ng sarili mo Hindi yung aasa ka na, hindi, sabi ni wag daw ako magganon. Ano yun, di ba? Wala ka sariling utak. Diba? Yun, critical thinking. And also, hindi ka nga nagsusugal, ang lakas mo naman mag-yossi, 2 packs a day ka. O di namatay ka ng 35 years old. Hindi daw nag-yossi, dispo to, wala to nicotine. Tangin, 450, 500 yan, bobo ka, mas mahal nga yan Tanga ka pala Ito pa, dagdag ko lang din. Huwag ka na manuro. Huwag ka na manuro, tumingin ka sa salamin, matuto kang timbangin yung pangyayari. Like for example, yung yossi nakapagpababa ng kinain ko May benefit siya sa akin O yun pala di gawin mo. O ngayon yung sugal, may benefit ba siya sa'yo? Kasi may mga kilala ko na nagsusugal na magaling silang mag-control pre. Yung pag nanalo lang, take home. Pag nanalo, take home. Check mo yung sugal. Pangit ba yung epekto niya sa'yo? Ditigil mo. Di ba tayong may platform, dapat ang ginagawa natin, turuan natin silang gumamit ng utak. Mag-isip ng tama ba? Hindi yung, tangin na pag tumigil ba mag-promote ng sugal yung mga influencer, giginhawa buhay ng lahat? Hindi naman Sa mga tao pa rin nakabase yung outcome ng buhay nila.
Again, nandun pa nga yung sinabi, again, kahit patigilin lang yung mga influencer, kung may establishment dyan ng hindi pa rin naman Hindi pa titigil rin. yun eh. And also, may mga umiikot ka sa streets na pwede mo rin nila pagsugalan Yeah. at pag-ubusan ng pera nila. Kaya nga eh. So anong message natin dun sa mga righteous na yan, Brad? Para sa akin, ikaw muna, sige, ano message mo sa kanila? Sa akin dun sa mga... Ito may lihim na galit Hindi, talaga wala, dun wala, sa wala, lapat wala. eh. Doon sa mga righteous, sa mga righteous dyan sa Facebook na unang-una, yung in-screenshot nyo na offer sa inyo na milyon na tinanggihan nyo, fake. Hindi ganun mag-reach out ang magbabayad ng milyones. Okay. Maniwala kayo sa akin. Alam ko mag-a-agree sa akin yung mga kakilala ko na nakasama ko ng ilang taon sa gantong environment. And then? Yung mga in-screenshot nyo, fake yun, di totoo yun. So, alam ko nabasag na kayo ngayon. At least di pa rin na nag-promote. Okay, sige, go. Hindi ka nagpo-promote, Gusto mo go. medal? Manahimik ka na. Pagawa namin medal. Hindi ka nagpo-promote, sige, manahimik ka na. Di ba? Kasi di ka nga nagpo-promote, pero paulit-ulit ka naman. O, pinang-engagement farming mo rin. So, nakikinabang ka rin. Benefit ka. Nakikinabang ka rin. Pangatlo, may platform kayo, gamitin nyo para mas ma-enhance yung takbo ng utak ng mga nanonood sa inyo. Hindi yung puro wala nang dating yung mga content nyo eh. Parang Wala nang dating yung mga content Wala nyo. na. Ganyan pa yung thinking na inaano nyo. Kumbaga yung page nilang maraming followers, no, ginagamit nila for narcissism activity Actually, lang sila nila. nga pre, ang demonyo pre, hindi tayo eh. Kumbaga parang Rebels. ginawa ko tong post na to para sabihin na, uy, mabait ako, righteous ako. Parang gano'n na lang Lalo, lagi yung content niya. especially tayo na nasa gantong environment na tayo, alam natin kung paano kikita ang isang content creator. Para sa akin, sila pang makasarili unang-una. Walang dating, walang kwenta yung ina-upload. Tapos yung gano'n, yung nagiging Mr. Righteous sila. Sila din yung nagigain doon. Yung engage. Sila lang, yung actually. content nila pre na walang dating, sila din nagigain doon. Kasi wala naman natitake home na maayos yung tao. Nauubos pa yung oras nung nanonood. Makasarili ka masyado. Tapos ayan pa na sinasabi nyo na paulit-ulit nyo na makakasira ng buhay. Anong tingin nyo sa nanonood sa inyo? Tanga? Di ako magpo-promote ng sugal guys. Ayokong sirain ng mga buhay nyo. So tanga ang tingin mo sa mga nanonood sa'yo. Di ba? Well, magiging tanga talaga. Sa kanya na nanonood eh. Kung Alam dito mo. nanonood yun, hindi magiging tanga yun. Correct. Alam mo! So para sa akin, Talaga! ang solution dito sa usaping sugal na to at sa mga fan, maging matalino kayo. Talino. Huwag kayong maging bobo, maging wais kayo. Discipline. Kung gusto niyo magsugal for fun, so be it. Bahala kayo sa sarili ninyo. Basta alam niyo Control. yung control. Kasi ang sugal masaya naman talaga. For fun talaga siya ginawa. Entertainment. Kaya nga tayo Adrenaline pre sa color game pre. Tangina kahit pa 20-20 lang tayo. Oo. Kaya nga Paano pag eh? may NBA, ang sarap magtaya eh. Kahit 500, 200 O yun lang. na lang eh. Pag paano yun? Kasi may inabangan ka. Iba yung Yeah. saya ng nanonood ka lang na may pusta ka. May competitiveness kasi tayo Nagiging mga lalaki. bad lang naman talagang lahat ng bagay kung again, sa tao pa rin Kung eh. bobo ka. Nagiging Yun na bad nga. ang sugal pag wala kang control. Yun. Correct. Kaya nga lahat ng bagay masama basta bobo ka. Katulad niyan, yung Yossi at Alak, di ba? Masama din naman yun eh. Kung tanga-tanga ka, pwede rin masira buhay mo dyan, pati pamilya mo dyan Basta ako, di ako magpo-promote ng sugal. Ang nagbe-vape naman, Putang ina wala mo, ring sense, bobo di ba? So para sa akin, ang solusyon dyan, wag kang tanga, wag kang bano, at Mag-isip. discipline, Oo, mag-isip, no? Kumbaga, kung bine-blame nyo lang yung nagpo-promote dyan, there's a bigger scale pa na dapat yung tignan and bigger picture. Hindi lang yung mga small fry. silipin nyo rin yung mga, wag nyo lang silipin yung mga nag-promote, silipin nyo rin yung mga nagra-righteous dyan sa internet. Check nyo yung idol nyo kung may nag-gain ba talaga kayo dyan, kung may natututunan ba talaga kayo dyan. Kasi mamaya yung idol nyo na yan, pinapanood nyo ng pinapanood, baliw na baliw kayo dyan sa pinapanood nyo, tapos biglang may ilalapag siya, pasok kayo sa Telegram group ko, tapos bebentahan ka ng, binibentahan sila ng tots pre. Sabi sa'yo, galit talaga yan. Hindi ako para sa akin pre, check nyo yung idol nyo, check nyo yung pinapanood nyo. Kami may Telegram group kami. Yeah. Pero pumasok kayo doon para maglapag kayo ng mga questions nyo, mag-interact tayo doon. Yes. Pero yung bebentahan namin kayo ng, may ibibigay ako sa yung mga wisdom and thoughts, bayaran mo. 300 slots lang kailangan ko, unahan na lang kayo. Para sa akin pre, yun ang demonyo. Ito binibigay na natin ng libre Mura Tsaka lang. ito, hindi naman tayo pinanganak ng ganito eh. Ako sa YouTube ko lang napanood itong mga ganito, hindi ako nagbayad. Kaya pag may ito kasi ito nababahala rin ako. Ang daming pakalat-kalat nito sa TikTok. Ay, bakit? Mga lalaki sila, sure ako in denial lang sila, pero mga tamod lang din sila ng 2 joints, natin. Pasok kayo sa Telegram group ko. Pagpasok ko sa Telegram group, chinek ko Kasi maayos yung sinasabi niya Okay. Sabi ko same frequency kaya, pero parang may something off Pagpasok ko sa Telegram group, last 300 slots lang, unahan na lang kayo.
Ang binibenta pre yung ganun, yung mga game. Para sa akin pre, eto kung bibili kayo ng game talaga, yung sa 2 joints yung bilhin nyo, kay Labugoy. Kasi proven and tested yung pre. Ang dami kong na-meet na mga 18 years old na produkto ng coldest game ng 2 joints. Mga milyonaryo pre. Maraming Josh Moica, pero si Josh Moica lang yung nagbibideo kasi. Maraming 20 years old pababa na multi-millionaire na produkto ng coldest game, pero hindi lang sila nagbablog, hindi lang sila nagbibideo. Ngayon, sa mga, kasi karamihan ngayon nasa TikTok na yung mga tao eh. Mag-ingat kayo dun sa mga pinapanood nyo. Lalo yung mga ganun nagbebenta ng ganito sa Telegram group. Kung gusto nyo talagang bumili ng ganun na wisdom or game, yung sa 2 joints yung bilhin nyo. Huwag na yung sa kung sino-sino lang na biglang sulpot na magaling lang din mag-English. Mamaya sa amin nyo lang din ginawa yun. Delikado. Ito, binibigay namin ng libre. Kung hindi nyo na-absorb dito, hanap pa kayo ng iba. Pero yung sisingiling kayo, wag na. Pero Ang daming libro ngayon. Pero Ba't kung kailangan mong bumili ng tutsa? Yun nga sasabihin ko sana. yeah, pero kung Maraming gusto libro nyo ngayon. talaga, hindi, para sa akin, kailangan mong mag-put up ng value para makagain ka ng value. Yung coldest game ng 2 joints yung bilhin nyo. Wag na yung kung kani-kanino lang na may... Saka tignan nyo yung mga Sa TikTok. nagsasabi ng gano'n kung may nakuha nga kayong value. Kasi kung nagugustuhan nyo lang yung content nila because they're saying na hindi ako ganito, hindi ako ganyan, nanonood kayo ng narcissist na tao. Wala kayong nagigain dyan. Again, once Wala pinanood kayong nagiging pinanood nyo kami, kahit ilang segundo yan, nag-comment kayo kami, nag-gain na agad kami nun. Ngayon, check nyo yung mga idol nyo, may napapala ba talaga kayo dun sa pagpapanood nyo sa kanila? Diba? Kasi kahit sinong panoorin nyo, kung wala kayong nagigain talaga, wala. So, check your idols. Your idols. Kaya kung gusto mo ng pangalawang tuli sa buhay, pare, subscribe na kayo dito sa Anti-Support Social Pero, Club, pare. stop ko lang saglit. Interrupt ko lang saglit. Go. Ito last na. Ngayon, as of now, ikaw, ako. Anong stand nyo sa sugal? Magpo-promote ka ba? Ikaw, ano? Ay, hindi magbabago yung sinabi ko. Pagka tumama yung gusto kong presyo, dumating yung time na yon, pasensyahan tayo sa mga bobot lang Kakainin talaga kayo. Lalamunin kayo. Kung mapopromote nyo sa inyo, masisira buhay ninyo, wala akong magagawa. Tanga ka eh. Okay. Hindi ko kailangan gamutin yan. Gagamutin mo mag-isa yan. Okay. At kung totoong fan talaga kita, matalino ka dapat. Yun, champion. Ikaw? Nag-promote na ako, pre. Ngayon, Nag-promote as of now, na ako. ngayon. Ngayon hindi. Kasi pinambayad ko lang ng utang yun. Pero again, mag-agree ako doon. Kasi same to ng prinsipyo ko kung magpo-promote din ako ng politiko. Magpo-promote ako ng politiko at the same time casino kung talagang maganda yung bigay, pare. Kasi it can either make or break your career eh. 'Di ba? Yeah. Pag-promote ng pwede, 'di ba? So, kung masisira man, kung may possible na masira yung career ko, kailangan bigyan mo na ako ng kahit di na ako bumalik sa career ko. Totoo yan. So, if the price is right, why not? 'Di ba? Sa Again, akin, ikaw. nagtuturo tayo ng how to control eh. 'Di ba? Yeah. Control your sexual urges, control your Sa akin, napakabobo ko naman kung, Yeah. 'di ba? ako naman, hindi sarado yung pinto ko sa ganyan. Tama. Kung yung presyo pang quit na, parang quit na talaga sa lahat. Ito okay na. Pero ngayon kasi ang ginagawa ko ngayon, kasi kumbaga, nag-umpisa ako sa mga lihitimong classes na pangit, self-improvement, personal growth ng lihitimong classes na pangit. So, nasa crucial part ako ngayon ng visualization. Pinapakita ko sa kanila na pwede. Kasi ako, nakita naman nila nag-promote ako Nasaksihan nila kung paano ko tinamasa yung malaking pera mula dyan sa online typeset na yan. Ngayon, ang pinapakita ko sa kanila, from naka-experience nung ganun kalaki sa online, bibitawan ko, ipapakita ko sa kanilang posible na pwede at kaya. Bilang isang lalaki, basta nagising ka, buo, kompleto ka, posibleng pumera. Yun yung pinapakita ko sa kanila ngayon. Kaya ngayon, as of now, parang hindi mo na ako tatanggap niyan. Paano kunyari bukas may lumapit, tama yung presyo. Para sa akin, parang hindi muna. Parang gusto kong maglaan ng at least 1 taon. Ipapakita ko lang sa kanila na posible, pwede. Kumbaga, wala lang kita sa Facebook. Walang online sugal. Kumbaga, famous na lang. Si Ato ka na lang. Yun na lang. So basta parang hindi ka magpapaka-superhero para sa kanila. Yeah. Kumbaga parang, pala kayo. Basta, Yeah, I need to feed myself and Tsaka family. ako pa rin magbe-benefit dun, pre. Kasi pag nagawa ko to na, tanggihan ko yung mga... Actually, pre, may mga tumatap na sa akin ganun. Lalo nung nakita nila na medyo nagpapainit na ulit ako sa Facebook. May mga tumatap na sa akin ganyan. Talagang, andun na yung pagkalula Pero ngayon, parang may... Sarili ko na lang din yung pinapanis ko ngayon na kung
Kakayanin ko ba nang wala yung malaking pera na yun? Kakayanin ko bang kitain din yun nang hindi yun yung ginagawa ko? Kasi nagawa ko na nga eh. Na-experience ko na nga eh. At some point, meron akong hindi nagustuhang effect. Bigyan ko lang example mabilis yung lalakad ako sa kalye, mga school, estudyante, scatter na. Ganon yung ano nila sa akin. Nakikita nila ako as nagpo-promote ng sugal. Diba? Again, pero hindi sarado yung pinto ko sa ganon. May ginagawa lang akong exhibition ngayon na kung paano ipapakita sa mga pangit na lalaki na pwede. Vlogger na nagkaroon ng malaking pera sa pagko-content, sa online sugal, bibitawan yung online sugal, tas ipapakita ang kaya. Pwede. May exhibition lang akong ginagawa ngayon. Pero again, ang mainly na pinopromote ko pa rin dito wag tanga. Diba? Tinitindigan ko pa rin na once nanood sa'yo, sa atin, hindi tanga yan. Na pag dumating sa point na mag-promote ka, mag-promote tayo, dahil hindi nga sila tanga, na mold natin yung utak nila ng maayos, alam nilang hindi magandang effect sa kanila, at makakagatin. Tama. Yun din naman ang solusyon ko dyan. And para sa akin, di talaga ako magpapaka-superman sa mga, hindi ako magpapaka-superhero sa mga. Pag bobo ka, puta na. Tamasahin mo yung consequences kasi tanga ka. Iligtas mo sarili mo, bahala ka. Speaking of Superman, yun yung pinanood ko nakaraan. Napanood yun na ba? Yung Superman. Yan ang magandang pag-usapan next topic. Ay, sa sine? Sa sine ba yun? Sige, sa susunod. Huwag ngayon. Okay. Teka lang. Again, maraming salamat sa Triton Studios, siyempre. Yes. Triton Entertainment. Again, wag na kayong mag-subscribe. Intindihin nyo na lang, parang awa nyo na. Tagalog to, sabi mo. Tagalog, di ba? Hindi na nga tayo nag-i-English hanggat maaari. Hindi tayo nagtataglis. Kasi paubayan na natin sa kanila yun. Magaling mag-English. Click the notification bell ring. Again, hindi natin sinasabi lahat. Lahat dito kain ha. Himayin nyo pa rin. Wag na kayo mag-subscribe. Intindihin nyo na lang. Yeah. Press 1 kung D-Bill siya to sa comment section.